Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay pinalaya mula at pinalaya para. Pinalaya mula at pinalaya para. Isa po mahalagang katibayan ng tunay na paying Kristiyano at anak ng Diyos, ang pagkaroon ng kaligtasan ay ang pagbabago. Muli na po namigita ito mula sa Lucas 8 ng Biblia sa nangyari sa isang lalaking tagalupain ng Geraseno na sinapian ng mga demonyo. Bilang bihag po ng mga demonyo, hindi siya nagkasuot ng damit, ayaw niyang tumira sa bahay kundi sa kuwebang libingan. Siya namamalagi. Kahit siya tanikalaan sa paa at kamay, pinaglalagot lamang niya ang mga iyon. Siya dinadala ng demonyo sa mga liblib ng pook. Ngayon na siya po ay kinilayan ng ating Panginoong Hesus mula sa pagkakasapi ng mga demonyo. Nakita mo ng mga tao na siya ay nakaupo sa paanan ni Kristo. Nakadamit na at matino na ang kanyang isip. Sa verse 38 po, nakiusap ang lalaking pinalaya sa mga demonyo na siya po isama ng Panginoong Hesus. May sabi ng Panginoon sa verse 39, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Ito nga po kanyang ginawa. Umuwi siya at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ganun nga ang nangyayari at dapat mangyari sa atin, sa bawat ligtas, sa bawat pinanak na muli, ang naging tunay na Kristiyano. Tayo pinalaya ang minamahal ng ating Panginoong Hesus mula sa parusa ng kasalanan. Nang sa Romans 8:1 ay hindi na tayo hatulang maparusahan. Tayo pipinilaya ng Panginoong Hesus mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kaya ayon po sa Romans 6:14, hindi na dapat maghari sa atin, sa ating buhay, ang kasalanan. Ngunit, pinilaya po tayo sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan upang, tulad ng isang taong pinagaling na ito, magparotoo at maging saksi para sa ating Panginoon Hesus. Tayo mga namahal, ating ginagawa ito. Tayo biniging saksi para sa ating Panginoon. Maraming salamat po.